Mmm. Uy, ang sarap. Merong tidbits na talagang crunchy. More on the savory side. Yung iba kasi, na barbecue medyo manamis-namis. Musta mga bossing? Welcome to another video. And today, andito tayo sa may QC. And technically, i-start natin yung series natin na tinatawag ng Old But Gold. So, Old But Gold. Bakit nga ba tinawag na Old But Gold? Siyempre, itong series na to, pupunta tayo sa mga old school na mga kainan. And ito yung mga 30 years mahigit na, 20 years mahigit na, or even 50 years mahigit na. Hindi natin alam. Pero ito yung mga, kumbaga, haligi na ng food industry dito sa, siguro Metro Manila lang muna, or karatig mga bayan na malapit sa Metro Manila. Tsaka na tayo pupunta sa mga ibang lugar. Pero for today, dito tayo sa isa sa mga probably mga nauna, isa sa mga naunang mga kainan na kakaiba ang kanilang pinopromote. Katulad nitong 25 hours, sila lang ang may 25 hours dito sa buong mundo. Tayo 24 hours sila, may 25 hours sila. So tara, samahan nyo ako at tara, tikman natin kung ano-ano mga pagkain dito sa Gouda. Alright guys, so nandito na tayo sa loob ng Gouda. Dito tayo sa may Gouda Timog. Ito yung technically pinakamalapit na nakita namin na medyo maganda or maayos na restaurant. Pero definitely maraming pa naman silang ibang branches, so check natin yun later. Pero for now, umorder kami ng 5 meals. So meron sila yung parang sulit or sulit combo something. Pakita ko sa inyo. So first off, ito, I think ito yung tocino. And so meron silang tocino, and siya. May tocino, may lumpiang hubad, merong lumpiang Shanghai, and then of course yung rice. Ayan. And meron din sila ng tapa. Ito naman yun, yung tapa. So ito yung tapa, no? Tapa, tapos lumpiang hubad, tapos lumpiang Shanghai and rice. And then yung pangatlo is yung longganisa, skinless. Ito, skinless longganisa. Ayan. Ayan. So, yun lang naman siya. Pare-pareho naman siya na yung mga sides niya, which is lumpiang hubad and yung lumpiang Shanghai, and of course the rice. And then, mag-iiba-iba lang kung ano yung primary meal. Also, si Blight, gusto niyang kumain ng chicken, of course. So, bumili kami ng chicken na grilled chicken. Ayan. And then with Java rice. Ayan. Ayan siya. And of course, si Mr. Sisig. Si Blitz gusto rin umorder ng sisig. Ayan. So, sisig. Actually, mukhang mabango yung sisig na. Try natin yung sisig muna. Habang medyo mainit-init pa. Ayan. Gilid lang muna natin. Oh. Hindi sila tipid ng kalamansi. Oh, ang laki ng kalamansi nila. Siyempre, ang sisig kailangan maasim yan. And yun lang. Ang isang napansin ko dito sa sisig na to, yung excuse me, yung sisig na yung egg na ginamit nila dito. Although syempre, of course, yung original wala namang egg yun. Pero given naman na nagbigay sila ng egg or with egg yung in-order namin, yung egg na binigay dito is sunny side up. So kumbaga, luto na siya. Ayan na, pakita ko sa inyo. And not sure, sana makita. Yan siya. So, medyo luto na siya. And yung iba kasi ang gagawin kapag sinerve na yung sizzling, yung parang dun lang nila krinak yung egg sa mismong sizzling plate, tapos dapat haluin na. So, ito haluin na natin. Yan. Runny pa rin naman no? Runny pa rin naman yung yung tawag nito, yung yolk. So, okay pa rin siya. And in terms of sili, sa sili, marami. Ayan, siling green. Siling green ang gamit nila. Walang kulay pula, which is sa akin okay yun. Hindi ko kasi makakain yan kapag kapag maanghang. Makain ako ng manghang, pero alam mo yun, hindi ko kaya yung sobrang anghang talaga. Sorry. Sa mga mahilig na manghang. Pero ito, try natin to. So, sisig ng Gouda.
Yan. Sisig ng Gouda. Yan. Cheers, kanda. Uy, sarap. Sarap. Merong tidbits na talagang crunchy. May mga crunchy part. Meron yung mga malalambot din na part. Sarap. Okay ito. Ito yung sisig na masarap yung ulam. Yung pala, by the way, pagka bumili kayo ng sulit meal, yung ganito, kasama na siyang drinks. Ha? Ayan, ginarek ako. Solo kompleto meals pala, hindi pala sulit meals. Iba yata yun. Sorry. Sorry na. Pero yan, guys, try nyo nung sisig. So, solid to. Bigay ko na doon sa may umorder, baka magalit eh. Next off, since hindi rin sa akin to, chicken. Ayan, chicken. So, Java rice and chicken barbecue. Ayan. Yung chicken barbecue, madalas kami kumain. Siyempre, aside from inasal naman yun, girl yun. Pero yung chicken barbecue talaga na nakain kong masarap talaga is of course aristocrat. Pero iba naman ang aristocrat. Alam niyo yan? So ito, try natin. Wala siyang peanut sauce. Talagang chicken barbecue lang. And of course, may mga grill marks. Ayan siya. I'm not sure yung makita. Sana makita. Ayan. Okay. Alright, grilled barbecue or chicken barbecue. Cheers. Alam, medyo hindi mo sa kulang sa lasa ha. Pero parang maliit yata yung masyado yung nakuha ko. Teka ulit. Okay. Yung chicken barbecue niya, more on the savory side. Yung iba kasi, yung barbecue medyo manamis-namis. So ito, more on the savory side. Masarap siya. Hindi siya nakaka-suya or hindi siya ang tawag doon, parang nauumay. Ayun, nauumay. Hindi siya nakaka-umay. Okay siya actually. Okay siya. Yung ano lang, sa akin kasi mas preferred ko yung medyo manamis-namis talaga na barbecue. Pero definitely this is good. This is quarter leg, so malaki pa rin siya. Java rice, try natin. Normal, Java rice. Ayun, check natin to. Palat, unti lang. Sorry, hindi rin akin to, kaya unti lang. Try natin. Kay blight kasi itong chicken, so try natin yung unting balat. Ayan. Konting balat, konti lang ha. Light ito eh. Ayun, andun yung lasa. So, chicken barbecue is good as well. Alright, dito naman tayo sa solo kompleto meal. Tocino. Ayan, tocino. So dati habang inayos ko to, before ko tumuloy dun sa sabihin ko. Hindi ko sure kasi kanina pa kami na gano'n, umorder. So medyo naningas na yung rice. Baka dahil sa aircon. So, and kung order kayo, kainin nyo na lang kagad kapag na-serve na. Anyway, dun sa store namin, sa Shake and Bake, before, nag-serve kami ng rice meals. And lahat ng food doon, longganisa, tocino, tapa, talagang kinukure namin yun sa bahay. Hindi kami bumibili ng talagang tocino na talaga. Kala ko may sumigaw. Ambulansya, sorry. Yan, yung tocino talaga. Tapos, talagang tinitimplahan namin. So, eto, hindi to katulad nung mga nabibili na tocino sa labas. Kasi unang-una sa lahat, hindi siya yung kulay pula na tocino. So, nagkakatalo kasi yan dun sa tamis ng marinade dun sa tocino. So, tatikman natin. Tocino, kompleto meal. Solo kompleto ha. Tocino, cheers. Ito yung katulad ng ginagawa natin tocino sa bahay. Sarap. Malinamnam. Tapos, manamis-namis. Hindi din yung lasa ng soy sauce. Pero yung tamis ng tocino, hindi siya
overpowering. Sarap. Lumpiang ubod. Ito. Hindi ko sure guys, correct me if I'm wrong, pero yung sa lumpiang ubod, ito rin yung technically nasa lumpiang sariwa. Tapos ito yung laman, wala lang yung syempre yung balat. Mas masarap sana to kung may peanut sauce. Siguro yun lang yung nawawala. Hindi ko sure kung kailangan mong umorder or kailangan mong mag-request. Pero tara, try natin as is. Lang ba? Para siyang ano, toge kapsul na hindi stir fry lang, side lang siya. Pero as is, okay naman na siya. Actually, okay na siya. Yun lang, nakukulangan lang ako kasi yun nga, parang pag sinabi mo lumpia, tapos sabi natin lumpiang hubad or lumpiang ubod or lumpiang ano? Sariwa, yun. Lumpiang sariwa. May kasama siyang sauce eh. Doon ako nasasanay with may sauce. Pero as a side dish, it's all good. Okay pa rin naman. Try natin tong Shanghai. Maliit yung Shanghai. Comparison na yan. Parang ang liit. Siguro, ito mga 2 inches. Meron kong ginagamit sa bahay. Ito yung ano namin, marker namin. Ayan. Ay, hindi. More than 2 inches. Mga 2.5. Ganito daw kasi niya. Sakto. 2 inches. Ayan. Oo nga. Ito na nga. Ayan. Shanghai. Shanghai, guys. Cheers. Hindi. Hindi ko muna pala lalagyan ng ano. Sausawan. Try muna natin assess. Bumawi naman kasi sa Shanghai. Talagang ano siya, malaman. Kala ko naman, mukhang malaki lang kasi maraming wrapper. May iba kasi madugas eh, double or triple yung wrapper. Pero ito parang isang wrapper lang oh. Pero purong laman, grabe. Ayos oh, ganda. Sarap. Try natin yung may sausawan. Cheers, sausawan, ketchup. Tamis anghang, ketchup. Okay din. Okay din siya. Okay daw. Siyempre, mas masarap kung may rice. Okay, next naman tayo, tapa. Okay? Pero may mga nakain na ng tapa before, medyo matigas, lumalaban kumbaga yung tapa nila. Try natin to. Okay. Effortless yung tapa. Effortless guys yung pagkakaputol oh. Try natin. Tapa, cheers! Sa tapa naman, ang kulang sa kanya yung lasa ng soy sauce. Kasi ang tapa, minamarinate yan sa soy sauce. Yung iba ginagawa, garlic tapa, lalagyan ng garlic. Pero kami, ginagawa namin soy sauce lang talaga literal. So yung beef, and then nakamarinate lang siya ng matagal sa soy sauce. Ito, masarap yung beef, malambot, tsaka beef talaga siya. Pero, yung iba kasi nanunuot yung lasa ng soy sauce dun sa tapa. Ito hindi masyado. Hindi ko alam kung good thing siya or bad kasi kapag kinain mo siya, mas lasang-lasa mo yung beef instead na yung soy sauce. So, in a sense, talagang alam mo na kinakain mo beef. Beef tapa talaga na merong hint ng soy sauce, which is actually good. Yung iba naman kasi yung ginagawa, siguro nasanay dun sa mga medyo mumuray na tapa na lasang soy sauce na lang, parang ganon. Pero ito, I think, ang maganda dito, suka. Ayun. Daming suka. Lagyan natin dito, kung may dala lang akong namprik, malamang mas masarap to sa namprik. No? Meron ako sa kotse. Kaso yun eh, bibenta wala yun. Ayun nga pala, no, guys, yung mga gusto bumili ng namprik, message lang kami dun sa Facebook page na Jason Stacy Voyage. Lagyan natin yung link sa baba.
like nyo na rin, follow nyo na rin. Lalo na yung mga malapit sa Novaliches area, Bagumbong, Deparo, Liano, sa may California Village, yung mga yan. Medyo malayo kayo, okay lang din actually kasi pwede naman natin ilalam. Ayan. Kailangan pala i-shake. Ipaikot-ikot mo siya para lumabas yung ibang nasa ilalim. Ayan. Okay, so ano yung tapa? Ayan guys, dito na yung tapa. Tapos sausawan. Tignan natin. Which is better? Kung wala or meron? Ayan. Sa akin, mas okay yung may suka. Maanghang yung suka. Anghang yung suka. Pero, mas okay siya compared sa dun sa tapa lang. Okay, last but not the least, ang longganisa yan. Skinless longganisa. Ako mahilig ako sa skinless longganisa. At hindi ko siya sinasawsaw sa ketchup. Sa suka din ko siya sinasawsaw. Pero again, of course, itry din natin siya. Ayan. 3 pieces ng longganisa. Skinless longganisa. Ayan guys. Longganisa, cheers. Okay. Ito yung masarap na longganisa. Pinakamalapit na longganisa na natikman ko na skinless na katulad nito. Pampangas best na longganisa. Medyo garlicky, manamis-namis, savory. And wait, kasi pagka ganito, lagay natin sa sa kanin. Lagyan mo ng konting suka. Samahan natin ng ubod. Ayan. Oh, ayun na nga. Siya. Ayun. Longganisa, kanin, ubod, na may konting suka. Ayun, masarap. Out of the 3, pinakagusto ko to. Gusto ko pareho. Gusto ko sila lahat, actually. Pinakagusto ko to. Pinaka-least na gusto ko sa tatlo, yung tapa. Okay ako sa chicken tocino. Okay din ako sa tapa. Yun nga lang. Kasi again, ako yung mas gusto ko yung tapa na medyo mas matapang yung lasa ng soy sauce. Pero, again, it differs on your preference. Kung gusto mo mas lasa yung beef, then go ahead. You go with the beef. So yun guys, 5 pagkain, 5 meals ang nandito sa amin, na order namin. Siyempre hindi ko naman ma-order lahat at kakain pa lang din naman kami ng lunch. Pero definitely itong mga pagkain na natikman natin dito sa Gouda. By the way nga pala, this is my first time to eat dito sa Gouda. So hindi ko talaga alam kung anong ini-expect or i-expect. Pero as of now, okay siya. It's good. Compared to the price, by the way, price nung tapa is 209, if I'm not mistaken. 200, ito pala, sakto. Yan. Ang tapa is 209. Yung tocino, ano ba yung tocino? Set B, 189. And then yung longganisa is 179. Yung barbecue chicken is 199. And yung sisig with egg is 199 as well. So, ayun guys, kung malapit kayo dito or napadpad kayo dito sa may Timog, ayaw nyo na yung mga restaurants dito sa may along Timog or Tomas Morato, or maraming masyadong mga tao at gutom na kayo, go here, Gouda, umorder kayo, 5 minutes, is-serve na nila yung pagkain sa inyo. And so, wala, kain muna kami at balikin ko kayo later. Habang kumakain, alam nyo ba, dito sa Gouda, actually yung Gouda, nag-start siya noong 1983. So, 1983, 2024 ngayon, 41 years na ang Gouda as of this year. And first Gouda was actually built in Green Hills in San Juan. Tapos, Gouda, actually, ang naaalala ko sa Gouda, every time nakikita ko siya, siya lang yung merong
term or meron sila nakalagay open 25 hours a day. So sila lang yung may 25 hours a day na open. Yung iba 24 hours, 7 days a week. Wala 25 hours, 7 days a week. Pero I'm not sure kung ano yung meaning ng 25 hours na yun. Pero ang maganda doon is kapag alam mo yun, na-coin sila doon sa term na 25 hours. Kaya pag sinabi 25 hours, alam na, Guda ka. Tapos yung pangalan ng Guda, actually, it was coined from a popular television show in the 80s. So, i-search ko, hindi ko alam kung anong pangalan nung television show na yun. Pero lagay natin dito. Pero it was coined in that particular television show. And si Guda rin ang nag-introduce ng terms ng tapsilog, tosilog, longsilog. So, yung mga silog meals na kinakain natin up to this date, Guda pala ang nagsimula doon sa mga terms na yun. Siya pa pala, nung 1984, actually, sa sobrang sikat ng Guda, ginawan siya ng movie nila Tito Vic and Joey. Talagang sila nag-produce, sila nag-star. Ang title, literal, Guda. Kaya, hindi ko pa napanood kasi hindi pa naman ako buhay nung time na yun. Kasi hindi ko pa siya napapanood. Pero yun yung pangalan ng movie nila, Guda. Yeah. So as of now, ang Guda, meron silang 9 branches. So meron sila sa Makati, sa Alabang, sa Valenzuela, sa Fairview, sa Pasig, sa Granada, sa Timog, which is ito, nandito kami sa Timog, sa Sukat, at sa May Bigutan. So 9 branches for Guda. Ito yung mga open up until today. All in all guys, Guda is a place na pwede nyong puntahan 25 days a week. Sorry, 25 hours a day, 7 days a week. 25 days a week, talon-talo natin yun. 25 hours a day, 7 days a week. Na mag-expect kayo na masarap naman talaga yung pagkain. And bukod sa masarap, affordable. Ayan guys, so again, salamat sa panonood nitong unang episode natin dito sa series na Old but Gold. Old is gold. Lagi ko na lang o ano, pag-iisipan ko muna, pero salamat sa panonood nitong unang episode natin nitong series na to. Definitely pupuntahan pa natin ng iba't iba pang mga restaurants, kainan na talagang sobrang tagal na. Mas matagal pa, mas matanda pa sa atin. No? At definitely nandito pa rin sila, namamayagpan. So ayun guys, again, thank you for watching this video. This is Jason again, and see you in our next one. Peace out. Ako, kakain muna ako. Gutom na gutom pa rin ako. Tapos na after Bled, di inuubos yung kanin pero ubos yung manok. Guda! Guda!